Naalala niyo ba yung content ko nakaraang araw? It's about my rant dun sa guy na na-encounter ko dun sa isang restaurant na pinainit yung ulo ko. Alam niyo, I just realized na isa dun sa mga sinabi ni Mel Robbins doon sa vlog niya na what I should have known when I was in 20 is you have to ask on what you need. So, parang na-realize ko na, oo nga no, I did not practice that, kaya siguro nag-iinit agad yung ulo ko kapag hindi pumabor sa akin yung mga bagay-bagay. It's because part of it is kasalanan ko rin. So, um, sabi niya kasi doon, sabi ni Mel Robbins doon is, tell people what you wanted. So, siguro, it would be better kung ang ginawa ko doon ay nung nakapila siya at nasa harap ko siya, I should have asked earlier doon sa lalaki na or ask kung nakapila ba siya or whatsoever. Kasi that should prevent from me waiting on the line longer. At hindi sana umabot dun sa nasingitan ako sa pila and also naasar ako at the same time, di ba? Tapos, um, that's that's a habit na hindi ko talaga siya ginawa before. Or probably, may mga bagay na nag-stop sa akin na gawin siya before. Because I was born na parang tinuruan na sumunod, like makinig, or huwag masyado mag-object sa mga bagay-bagay. So siguro, hindi ko na-practice yung pagsasabi ko na kung ano yung gusto kong mangyari. Parang gano'n. So, nagpa-fall siya dun sa nagpa-fall siya dun sa mga ganong instances na feeling ko naagrabyado ako or na-delay ako kasi nga, I'm not asking what I wanted. Pero hindi lang yun dun nag-e-end. So, sinegue ko lang yun siya dun. Um, Based kung paano siya diniscuss ni Mel Robbins dun sa doon sa podcast niya kasi is, if you notice something, kunwari, trinit ka ng isang tao na hindi mo gusto, you should have tell him or her na you don't like how she delivers things or kung paano niya yung ginawa sa'yo, parang gano'n. So, kasi, di ba, sobrang ano yun, sobrang tinamaan ako dun ng bongga kasi hindi kasi ako gano'ng tao. Yung hindi kasi ako mahilig mag-confront. Sabi ko nga dun sa isang ano ko isang friend ko na may tendency ako mang-ghost ng kahit sino. Kasi kapag siguro kapag yung kakilala kong yun ay walang emotional intelligence and nararamdaman niya na off na sa akin yung ibang ginagawa niya tapos hindi pa rin pinabago, I'm leaving them. Parang ganun. But the right thing to do pala dun is you should tell them na hindi maganda yung ginawa nila sa'yo or na-offend ka dun sa sinabi nila para they know na hindi mo gusto yung mga ganong klaseng gestures or mga ganong klase ng approach. Pero, you always have to tell that. Sabi nga ni Mel Robbins dun, yung drink conversation is hindi siya content. Kapag sinabi mo sa kanila yun na nagiinuman kayo. So, you should tell them kung ano yung tingin mo na hindi okay sa'yo in a proper manner na nasa katinuan ka para hindi nila tingin na gino-joke mo sila. I usually, pero ganito kasi yung way ko usually kapag nag-a-address ako ng mga bagay-bagay, dinadaan ko siya sa joke. So, nagmumukhang joke lang din siya. So, nagmumukhang katatawanan lang siya. Hindi siya na-take seriously nung taong pinag-a-addressan ko. So, kapag meron kang bagay na ayaw mo palang ginagawa sa'yo or meron siyang way ng pakikipag-communicate sa'yo na ayaw mo pala, you should tell them. Because you have to ask on what you need. Ang isa sa mga example na sinabi niya dyan is, for example, may mga kapitbahay kayo na nagkaka-karaoke and gabi na or nakaka-install po na siya sa inyo. It's good, o it's okay pala na ask them to stop or probably lower down the volume, gano'n. Kasi ako nahihiya ako sa gano'n, hindi talaga ako lumalapit kasi feeling ko nagmumukha akong Apple or KJ din sa mga nagsasaya, eh. But, 'di ba, kaysa nga daw ma-bad trip ka or kaysa dibdibin mo 'yun, you should ask them what you need. Kasi kung nagwo-work ka, tell them na you're working probably para mahinaan nila. So they are aware as well. Kasi, 'di ba, hindi naman tayo inborn na manghuhula. So,
hindi naman natin alam kung ano yung makakasakit dun sa ibang tao or kung ano yung dapat nilang gawin na hindi na pala tayo komportable. So, it would be better talaga na tell them if you're no longer comfortable or if you're not happy on what they are doing, na nakakaabala na sa'yo. Kasi, yun nga, as what I have mentioned, hindi nga kasi ako confrontational na tao. So, hindi ko usually ginagawa na gano'n. Unless talagang asar na ako. But I usually do that. I usually do that lang. Dito sa bahay. Kasi dito lang naman ako matapang eh. Dito ako mabunganga. Pero sa labas, hindi masyado. Like, first sa ibang tao, gano'n. For example, kapag, ano, takot kasi ako siguro na manita. Kasi, yun nga, kasi nga ayoko magmukhang epal, ayoko magmukhang so-sowera, pakaalamera, KJ, gano'n. But, yeah, you should ask what you need. Don't don't let them na, alam mo yun, kainin ka ng asar mo at saka ng inis mo kasi at the end of the day, ikaw din yung mabibisit kapag hindi mo in-address yun. Marami kasi yung pwedeng paging applyan. Basta ang ano ang gist nung anong yun, nung part na yun is um tell the other people na hindi okay sa'yo or kung ano yung kailangan mo. Diba? It's always better to ask. Kagaya sabi ng editor ko sa akin, shout out kay Ella. Sabi niya sa akin, kapag gagawa ako ng video or kapag magka-capture ako ng something, kunwari bibili ako ng ice cream, tapos gusto kong i-film yung way ng pagkukuha nila doon sa ice cream para makuha ko ng video. Sabi niya, always ask ate na kung pwede mo siyang i-film, kung pwede mo siyang kuhanan ng video. Kasi pumapayag naman daw talaga yung mga yun, di ba? It's just a matter of how you ask the people around you or dun sa mga people na gusto mong hingan ng pabor or hingan ng pabor para para rin sa'yo. Kagaya dun sa isang content ko about dun sa mango shake sa SM North. Alam niyo, first time ko mag-ask na, ate, pwede ko po bang videohan? Tapos pumayag naman sila. Diba? Kasi I usually took videos ng palihim na nahihiya ako. So, it's better to ask them what you need instead of you doing it na hindi nila alam kasi natatakot ka rin na makita nila. Diba? Parang, bakit yung video-video nagpaalam ko? Mga ganun kasimpleng bagay. And if it's about the other people's treatment, tell them, you get offended kapag nire-replyan ka lang ng like ng ka-chat mo. Shout out shout out kay May kasi ganito siya, parang siguro hindi naman bad ang intention niya para i-like lang yung message mo, but sa mga in other way of conversation kasi kagaya sa akin or ibang tao actually, may mga common grounds kasi sa ganito na, ay, nag-reply siya ng like, did she just like it just for the sake that she respond or ni-like niya kasi okay, na with the smiley. Kasi kapag nireply ka lang na like sometimes, diba, parang, okay, parang ganun lang kasi yung dating niya eh. So, parang yung emotion niya is vague and you need something na na magbabalidate mo, feelings mo, or tingin mo dun sa ano. So, minsan ginagawa na lang namin siyang katatawanan sa GC na ilalike niya, kasi ilalike din namin yung message niya. But, that's just to sway the mood. Para hindi lang siya magmukhang sobrang seryoso or awkward. Ayun. So, it's a long video na. Maybe I will be creating longer video about that. Because there's a lot of things na pwede natin pag-usapan. Kayo ba? Have you ever experienced? Or meron din ba kayong struggle sa ganito, yung kailangan yung sabihin, yung gusto ninyong mangyari, pero hindi siya nagagawa kasi you're not used to do it. So, comment nyo na lang and then, or i-message nyo sa akin if you have some scenarios and let's talk about it. Bye-bye!